grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. So, andito tayo ngayon sa Tom and Tom's Coffee Shop. And ngayong araw, i-discuss ko lang sa inyo yung mga strategies na gagawin ko para kumuha ng client sa LinkedIn. So, meron akong marketing campaign na gagawin sa LinkedIn. And meron akong mga team members na tutulong sa akin para makakuha pa kami ng more clients. And tingnan na naman yung view. Get it no matter the weather, sun, snow, sleet, rain, go sleep and do it again. So guys, ito yung marketing campaign na gagawin ko dito sa LinkedIn. And i-discuss ko sa inyo. So yung detail para at least kahit paano is malaman nyo lang yung strategy yung gagawin ko. Kung paano ko ba maabot yung 10 plus clients and $10,000 to $20,000 of revenue this year. Q4. So, ito yung LinkedIn B2B campaign. As you can see, iba na yung logo ko ngayon. Hindi na siya Wise King Media. Yun yung dating company name, pero binago ko siya into Amol Creatives kasi mas professional and syempre pangalan ko din. So, first of all, gusto ko lang malaman nyo yung goals ko for this year. So, my first goal is get a total of 10 plus clients this Q4. So, 2025. And the second one is make $10,000 to $20,000 plus monthly revenue. So, yan yung goals na kailangan ko maabot ngayong taon, which is not gonna be easy, pero worth it. Pag, of course, seryosohin natin to. So, ito yung strategy yung gagawin ko, guys. Ang gagawin ko kasi is maghahanap ako ng prospects sa LinkedIn that are within my ICP. So, ang ibig sabihin ng ICP, Ideal Client Profiles. So, yun yung mga ideal clients ko. So, meron akong factors ng aking ICP. Hindi ko na ipapakita sa video na to. Pero ito ang gagawin ko. So, i-compile ko sila dito sa CRM ko. Ito yung CRM ko. So, makikita nyo yan, Dream 100 LinkedIn Client CRM. So, kung makikita nyo yan, I think 113 na yung na-compile ng aking appointment setter. So, 113. Which is okay lang. Kasi okay na okay kasi 100 ang goal namin. Pero 113 yung nakuha namin. So, once na-compile ko na sila dito, isa-isa kong aaralin yan. Base sa nakalagay dito, aaralin ko sila. Kukunin ko yung videos nila. Of course, ang kukunin ko yung mga hindi nagpa-perform ng maayos, hindi nag-generate ng revenue. Kukunin ko yung videos nila. Ipapa-edit ko sa editor. Tapos, i-edit ng editors. And then, gagalingan nila of course sa edits. Gagamitan nila ng mga cool stuff. Tapos pag after na nilang ma-edit, i-send sa akin and ako na yung bahalang magpakita sa prospect. So, ang nangyayari niyan, ipopost ko siya sa LinkedIn. Sabay i-mention ko yung LinkedIn creator na yon. For example, ito ang first target ko, si Freddy. So, ang gagawin ko, actually nakuha ko na yung video niya and na-edit na siya. So, ang mangyayari niyan, i-upload ko siya dito. So, ang gagawin ko, for example, na-schedule ko na actually. So, ito yung video. Ito yung video na in-edit ng aking editor. And yan, minention ko siya. So, sasabihin ko, Freddy posted a podcast short. Tapos, nagustuhan ko yung video niya. Tapos, itong clip na to, in-explain niya yung relationship niya with Antonia, ganun-ganon. Tapos, panoorin niya yung podcast niya, ganun-ganon. Sabay mention. So, ang mga clients kasi, especially on LinkedIn, ang mga potential clients, gustong-gusto nila yung nag-o-offer ka ng free value before asking for money. So, mas maganda kasi yun, hindi nila iisipin na mukha kang pera or ano. So, bibigyan mo na sila ng value agad. So, sino ba to? Nag-edit siya sa akin ng for free. So, magugustuhan ka nila, kakaroon ka ng connection sa kanila, and then, dun mo na sila either magiging friend or magiging client. So, yun yung strategy ko. So, gagawin ko yan sa 100 na prospects. So, medyo matrabaho to and we need to do it fast. So, sinabi ko na sa team members ko, kailangan naming bilisan kasi anong month na ba ngayon? So, right now, it's September 17, 2025. Meron pang mga ilang buwan. So, kailangan ng bilisan. Next slide. So, step by step, which is tapos na. Na-compile na nga namin yung Dream 100. So, meron na kaming 113, di ba? So, check na yan. I actually studied already 3 people on LinkedIn. So, meron pa ako 7 na i-study ngayong week. And kailangan na naming makapag-edit ng free video
para ma-mention na namin tong mga 10 people na to. So, of course, if mag-offer ka ng free value first, yung sa first na free value, minsan hindi sila magre-reply or hindi nila makikita yung post mo. So, magkikreate kami ng another one. Kumbaga, parang magkakaroon ng 2 batches. Tapos, kailangan yung connections maganda. Kailangan yung mag-set up kami ng calls. Tapos, pag natapos na kami sa 10, iterate. Ibig sabihin niyan, repeat. I-repeat lang namin yung process. So, ang preparations na gagawin ko, case studies, which is, yun nga, gagawin ko na, yun yung pag ipopost ko. So, case studies, ibig sabihin na alamin ko yung problem nila, tapos yung solution ko, tapos yung results, ano bang naging results, ganon. Of course, testimonials, napaka-importante. And lastly, ang aking website. May gagawa pa lang ng website. Kumbaga kasi nag-rebranding nga ako, di ba? Binago ko logo and everything, brand colors. So, ang mangyayari niyan, i-rebuild nila ulit simula sa umpisa. So, yan. Gusto ko lang malaman yung strategies ko. Sana ngayong taon is magkakawa ng 10 plus clients and maka-generate ng 10 to 20,000 plus monthly revenue. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. All of these empty promises, it's like I don't know what's real. So guys, ang tawag sa strategy na yon is value first outreach. Actually, matagal ko nang alam yon. Natutunan ko yun sa isang community na sinasalihan ko. So, yung mga nandun sa community na yun is iba-ibang klase ng individuals from all over the world. Yeah, dun ko natutunan yun. I learned that last year. Tapos ngayon ko lang i-apply. So, the reason why na talagang obsessed na akong i-apply ito sa aking agency kasi napansin ko medyo slow kasi yung growth ng aking negosyo. So, nag-start ako November 14, 2023. And ngayon, September 2025 na, and I only have 4 clients. So, may mga alam kasi akong agencies dyan, especially in the other countries like US, UK, or mga countries sa Europe, is sobrang bilis ng growth nila. So, meron akong kakilala, nag-start lang siya sa, I'm not sure pero I think nag-start siya sa 5 clients. And then in a span of just 6 months, hindi ko sure yung exact, pero nakikipag-work kasi ako sa kanila. Pero in a span of around 6 months, meron na siyang 50 plus clients. So, ganun kabilis yung growth nila. And, syempre ako, as a good observer, ino-observe ko yung mga systems nila, mga processes, kung paano ba nila ginagawa yung mga ganun strategies. So, yeah, if hindi ko i-apply yun sa sarili ko, siguro mag-i-stay na lang ako sa ganitong slow growth, kaya napag-isipan ko tong ganitong strategy. So, itong strategy na to is compilation ng iba't ibang ideas na nakuha ko sa mga communities na sinalihan ko. So, hindi lang sa communities, natutunan ko din sa online, sa mga random sources. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung buong process. Kasi once na naabot ko to, once na nakakuha ko ng 10 clients this year, sobrang ganda kasing panoorin. Mapapanood yung buong process and makikita nyo na it's working. Siyempre, if it's working, edi ma-apply nyo na rin siya sa sarili nyong, kung nag-i-start man kayo ng agency or company or business, ma-apply nyo rin siya. So, yun, gusto ko ipakita. Pero if hindi siya nag-work, okay lang. At least, gagawin ko yung best ko para mag-work yun. Pero if not, okay lang, at least I tried. And tinry namin ng team ko. Pero ayaw ko mag-isip ng hindi mag-work. Kasi dapat ang mindset natin mag-work. So, I assure you, mag-work yun. So, abangan yung mga content ko kasi ipapakita ko. Once na nakakuha ako ng isang client, ipapakita ko agad sa inyo. Ido-document ko yun through videos. Once na nakakuha ako ng isa ulit, papakita ko. Once na may isang client, hindi siya nag-agree sa akin, ayaw niya akong ayaw niyang i-hire ang team ko, ipapakita ko din. Yung mga wins and losses ko, papakita ko lahat yun. Maging transparent ako as possible para makita nyo yung, mas maganda kasi authentic. So, abangan nyo guys. Everyone turn out fake, and now I don't know how to feel. I'm in the driver's seat,